We're here in Bangkok! Come with us sa first day namin dito sa Bangkok and my first time here sa Thailand. So in this video, we'll take you through our experience going through the airport with a checklist of things that you have to do upon arrival, and we'll share with you din yung discover namin na best place to eat sa airport kasi affordable pero masarap. We also checked in sa Picnic Hotel, so we'll give you a quick tour of our room. First day pa lang pero food trip na agad. Syempre, pumunta kami sa isang Michelin-starred restaurant sa Central World. And the highlight of our day, pumunta kami sa isang sleeper cinema. We'll share with you our experience watching a movie while nakahiga sa bed, and unlimited pa yung mga snacks. Are you excited? Ako din! Tara, let's go! Hello! Hi! We're here na. Kakalaan lang namin sa airport. After mo lumabas ng immigration, it's immediately the baggage area. Sabi kanina, ang atin daw baggage belt ay 20. Hanapin natin siya. Ang bilis lang ng immigration nila dito, guys. We didn't even have to fill out anything. Walang arrival card, walang anything. As in passport lang. Pakita mo lang sa immigration, you show your fingerprints, and then that's it. You're through. As in, Armand was saying na parang night and day yung difference ng immigration natin dun sa Philippines. As in, super convenient, mabilis lang, and walang hassle. Ayan, nandito na, malapit na kami sa aming baggage belt to claim our luggage. Ayan, kaka-claim lang po namin ng luggage namin. Kahit yung pag-claim ng luggage ay mabilis. So, right now, after natin ma-claim yung luggage, ang una natin gagawin ay i-claim ang ating pocket wifi. Smile yung pangalan, something. Doon yata tayo sa B, exit B. Okay, so may nadaanan kami ng ATM. Instead na magpa-change kami ng currency, mag-withdraw na lang kami sa ATM kasi from what we've researched, parang konti lang naman yung difference. So eto, may mga ATM naman dito. Dito na tayo kuha ng money. Tapos wala palang How do I know? Paano gawing English? In Thai siya, hindi ko, oh my god, hindi ko, translation, so huwag tayong magpanic. Please enter your PIN. So we're going to withdraw 15,000 baht. Ito po ang ating mga kayamanan, guys. So ang withdraw natin ay 15,000 baht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, pamasko ko sa iyo, iho. Sa akin ay 8,000. Ayan. Ito lang muna kasi pwede naman tayo mag-withdraw later. Tsaka in pesos magkano to? 12,000 pesos? 25 lahat. 25,000 pesos. Tig 12K kami. So, tsaka plano naman namin mag-credit card kami. Pero syempre, kailangan pa rin ng cash kasi hindi naman totally cashless dito sa Thailand. Parang mga local shops, mga stalls, they still prefer cash. So, mas maganda pa rin na meron kang cash. Kanina nung nag-withdraw ako, merong 220 baht na withdrawal charge. So, that's around 300 to 400 pesos siguro, no? Kaya pag-withdraw namin, isang withdraw na lang para isang charge na lang. Kumbaga ako yung nag-withdraw for Armand para isang transaction fee lang, hindi madoble yung transaction fee namin. Kaya hati-hati na lang kami right now. So ayan, nakadaan na tayo ng immigration, nakuha natin yung luggage natin, naka-withdraw na tayo ng cash. Next ay kukunin natin ang ating pocket wifi. Long puppy. Pababa pala, guys. So hindi siya, baka malito kayo kasi after nyo lumabas ng immigration, ng pagkuha ng luggage, may mga wifi. Pero hindi pa dun yung pick-up place ng wifi where I'm supposed to get my Klook wifi SIM. So, sa baba siya, sa Airport Rail Link. Doon siya banda. So, it's the same floor as itong mga rail link, itong mga tren, I guess. So, kaya kami bumababa right now. Ang bango naman. Nagutom na ako. Finally, nahanap namin kung saan yung pick up nitong pocket wifi na to. Medyo naligaw kami ng slide kasi kailangan pa pala bumaba 2 levels down, and then baba pa further dito sa area kung saan nandito yung tickets for the trains. Doon mo makikita itong kiosk ni Smile Wifi. Ito kasi yung kinuha ko na wifi sa Klook kasi ito yung pinaka-recommended. Meron naman kaming Klook voucher na we're just going to claim. Basically, this is it. We're gonna claim for Klook. Deposit 1,000 baht. Yes. Can we use credit card? 2,000 baht. Yeah, for the 2 Wi-Fi. 2 device na ha? Okay. So 1,000 per device. That's why 2,000 baht. Okay. It's working. Charging the Q1 for you. When you come back, show this Show for the this. refund deposit back. Okay. Alright. Thanks so much. Magpunta. Nakuha na natin ating pocket Wi-Fi. So ang deposit pala 1,000 per device. So since dalawang device kinuha namin,
2,000 yung deposit. Yung deposit naman pwede credit card. So credit card lang yung ginamit ko. And then pag sinoli mo, i-refund lang din nila yung deposit nila sa'yo. Very standard naman. That's how it is din naman sa ibang countries yung mga pocket wifi. So kami ni Arman, dalawa yung kinuha namin. Tig-isa kami para if ever kailangan namin maghiwalay ng travels. Kung gusto niya mag-shopping kasi hindi ako ma-shopping na person on his own, edi kaya niya, di ba, na siya na lang yung may dala-dalang wifi. So right now, meron na kaming pocket wifi. Ang next natin gagawin ay kakain. Hanap tayo ng lafang dito sa airport. Ito po ang laman nitong Magic na food court, Magic Eatery. So meron mga rice meals, maraming noodles, maraming veggies, pork, ayan. Merong roasted duck egg. Ito mga soups, meron din here. Yung pork innards. Mga lamang loob to. Tapos gagawing soup. Ito, dito naman ay curry. Ito naman mga roasted duck and parang pork skin yata to. Ay, ito mukhang masarap, mga kanin. Parang dito ako pupunta later kasi kanin and noodles. Yan, yan yung mga pagkain dito. Oh, ano ba to? Duck? Chicken. Hainanese chicken. Various sauces, guys. So, ang daming sauces na available. Oh, may ramen din. Yan, Japanese food. Merong Japanese food. Mga sushi, sashimi. Fruits, of course. Maraming fresh fruits dito sa Thailand. I think pang dessert area. Meron ding bar. Bar and coffee. Ayan, juice bar. And coffee station. Mga smoothies. If you want smoothies, they have it here. Medyo na-excite na ako at nagutom na ako, kakaikot. Mukhang masarap lahat. Kapag kakain kayo dito sa Magic Point, kuha muna kayo nung card dito sa stall na yan. Ito yung card na makuha ninyo. Parang meron siyang load and this is what you will use to pay the establishments. And don't worry kasi kapag hindi nyo naman naubos yung laman niya, may sobra, pwede nyo ibalik doon, tapos paparefund nyo lang yung excess na amount. Ito yung una naming nabili. Ayan. This is... Moping. This one? No, this one. Moping. Moping. There. Pork barbecue. Pork barbecue. Ito yung pork barbecue. Ito parang hot dogs, no? Yeah. Hot dogs. And then this is parang fishball na merong sauce. So appetizer muna to, guys. So, Tikman natin the pork barbecue. lalawin na. Ah. Fair enough. You like it? Stop. Kaya ba yung pork barbecue nila? Yan yung laman. Barbecue ba talaga to? Ano po siya? Matamis. Parang may breading. Then the hot dog. Ito hindi mainit. Basically hot dog na merong sweet and sour sauce. Fishball naman. Sweet and spicy sauce pala. Hindi pala sweet and sour. Ito yung masarap. So good so far. Friends, dumating na yung order ni Arman. Tingnan nyo. Ang lalaki ng sili. Tsaka malalaki din yung garlic bits yan. Anong tawag dito, Arman? Krapaw. Krapaw. Okay. Krapaw. Oo nga naman. Mukha nga siyang krapaw. Chicken krapaw. Ayan, mauna pa ako tumikim kay Arman. 70 baht daw ito. So, Pero mahal na yun. mahal na yung 70 baht. May mas mura sa labas. Syempre airport price ito. Pero in other places kasi dito sa airport, mas mahal pa. So, itong 70 baht na to, mura na to sa lagay na to dito sa airport. Ito po, ayan. Syempre, hindi ko muna kinain yung mga sili kasi baka ma-shock ako sa anghang. Yummy. Sweet, salty, and spicy. Sarap nga. Kaya mukhang healthy din kasi daming gulay. Maanghang. Kailangan to ng drink. Bibili akong drink guys. Wait lang. Ayan, bibili po tayo ng coconut juice guys. Thank you. I heard kasi na masarap daw ang coconut dito sa Thailand. So, tikman natin kung gaano kasarap. Ito po ang buko juice. Ang sarap. Ang sarap niya. Aroy. Aroy. Oh my God. Parang gusto ko pang... Kaya ko siya ubusin now.
Parang gusto ko pang bumili ng isa pang buko juice. Tapos meron silang binigay na ganito pang scrape ng flesh ng buko kasi malambot yung flesh. Ayan o. Anyway, kain muna tayo ng kanin. Ito na po ang order ko na grilled pork rice. I'll put the sauces. This one, I think, di ko alam. I think I'll try this. Kasi mukha siyang pang pork. Try natin. There. Try ko kaya dito sa kabila. Konti lang dito. Para dalawang magkaiba. Tingnan na tong trip ko, friends. Bumili ako ng grilled pork rice. Ayan siya. Mabilis lang siya. Hindi na siya niluto. Ready na kasi. Luto na kasi agad yung mga grilled pork. So, chinap na lang nila and then sinerve sa amin. Tapos, maraming mga nakahilera doon na sauces. Dalawa yung pinili ko na sauce para 2 different flavors. So, tingnan natin kung tama ba itong ginawa ko. And then, we had ito, mga buko juice. Try muna natin itong sauce na parang soy sauce siya. Ayan. Parang soy sauce. Ito yung kinuha ko kasi para siyang teriyaki. So, feeling ko pang pork talaga. Tastes how I imagined it would taste like. Parang teriyaki sauce. Sarap. Yung isa naman hindi ko alam kung ano to, kung ginger or chili or garlic. Ayan po. Yan yung isa sa mga sauces. Siguro naman ginger to, no? Hindi naman siya amoy manghang. Parang ginger, pickled ginger, pero may hints of spiciness pa rin. Sarap, sarap ng food. Kain muna kami ha, ubusin muna namin ito kasi gutom na kami. Done na with our first meal here in Thailand. Diyan kami galing, diyan sa Magic, pangalan niya? Magic Food Point, Airport Street Food. Sobrang busog. As in, food coma. Gusto ko na matulog right now. Ang sarap ng pagkain nila. And it's true na maraming spices. May mga maanghang, may mga maasim, salty. Ang sarap. Sarap nung. Nakita nyo naman, di ba, sa mga videos ko kung ano yung kinain namin matatamis. Ang sarap nung buko juice nila. Sobrang tamis. As in, umorder ako ng second buko juice. Marami pa nun, outside. Marami pa outside. Oh, excited lang ako eh. Kasi airport pa lang to ha. Airport pa lang sa lagay na to. Pero sarap na ako sa food. But syempre, mas mahal ng konti. Yung range dito sa Magic Food Point is mga around 80 to mga 100 something baht per meal. So, sabi ni Armand, Times 1.7. times 1.7 daw yun. 1.6, 1.7 ganyan. Sabi ni Armand, outside, yung same quality as what we had, usually mas mura pa. But, syempre, nasa airport tayo, mas mahal ng konti. But, that's also considering na itong Magic Food Point, this is one of the cheaper food options dito sa airport actually. You will find it sa, ano ba to? Airport Rail Link first floor. First floor, ayun. Public transpo area. Ayan siya. So, dito, ayan. Kita nyo naman, first floor public transpo area. If Andyan. sa second ka magkakain, And then, dito siya sa gilid, sa corner. if sa second floor ka kakain, parang mga 250 to 450 baht per 240 to 250 baht per meal kapag doon tayo sa mga nasa taas ng mga food establishments. Obviously, mas komportable doon. Like, mas malakas yung aircon, ganyan. Oo. Ito as in food court kasi talaga siya. Kaya mas mura. Pero masarap. Ang sarap. So ngayon na tapos na kami kumain. Time check dito sa Bangkok. Ang oras ay 12 noon. So kaya biglang dumami yung mga tao sa food court. 12 noon, check-in namin is 2 p.m. pa, but ayun, we have time naman. Ang next na gagawin namin, nakapag-withdraw na kami, nakakain na kami, nakakuha na kami ng pocket wifi. So ngayon ay bibili na kami ng tickets namin papunta sa Picnic Hotel. We're just going to take the train, no? Yeah. Train lang. O, kabisado mo na kung saan. Yeah. Okay, ayan. Buti na lang. Kabisado na ni Armand. O, let's go. Nauna na si Armand. Siya ang magdidirect sa atin paano sumakay ng subway, saan bibili ng tickets, at saan bababa papunta sa Picnic Hotel. Ayun, nasa first floor kami kanina, and then one more floor down. Doon ang subway. Dito yung area kung saan natin kinuha yung pocket wifi natin, no? Oh, Or no ba? Subway, Ay, hindi sa subway. Rail. Okay, fine. Monorail.
Yeah, we're getting on the train kasi mas convenient daw siya. Sabi ni Arman. Kasi kung magbubuk tayo ng Haba yung pila nung Grab, oo, may waiting area for some reason. And hindi rin ganun katadali, no, magkumuha ng car. So, tren na lang kasi based on experience ni Arman, komportable naman daw yung tren nila. Hindi naman tulad nung sa atin na digmaan ang pagpasok ng tren. Bili na po tayo ng tickets. Dito po tayo dadaan kapag bibili na ng train tickets. O di ba? Maaliwalas din ang kanilang lugar. So, if maalala nyo, kanina dito tayo kumuha nung pocket wifi natin, yung 4G na pocket wifi. And then now, dito rin sa tabi lang, nandito ang tickets ng trains. Ayan po, dyan tayo pibili ng ticket. Dyan. Ang ayos, no? Hindi magulo. Ayan, buying tokens here. Kailangan ba coins? Yung cash mo na lang. Hindi ba pwede cash mo? Tayo po ay bibili na ng tickets. So, ito yung mga destination. Tayo papunta. Ratcha something. Ito, select the number of tickets daw. 1. Ay, ba't 1? Wala kang 1,000. Ah, okay. Sige, okay. Hindi ako magmamarunong. Oh, pak. So, hindi pwede 1,000. 20 baht. Ito daw malaking 1,000. They get a token. Ah, so hindi siya ticket. Parang ganitong token. Oh, one more for me. Dahil 1,000 na lang ang pera namin. You have pala 500. Oh, ayan. Bili mo na. Sorry, Ratcha Praro 1. One ticket. Meron pala akong 500, sorry. Meron. So, pwede ka na bumili dito. Kung ayaw mo ng self-service, pwede ka dito sa counter. Or if like tigo 1,000 yung... Kapag ti 1,000 yung pera. Oo, kasi dapat... Ayan na po. Thank you. And then we just tap Wala it. siyang single journey na itatap mo lang. Okay, itatap lang natin siya. Here na, no? Okay, we're gonna tap it here. And then, enter. So, ito na po ang aming mga tokens. So, instead of ticket, parang token yung ibibigay nila. And then, kanina, nandun kami sa dun sa parang mga self-service na mga machines. Pero hindi pala sila tumatanggap ng 1,000 baht. Eh, yung winidraw namin kanina, di ba, tigo 1,000. So, isa lang yung nabili ni Arman. Eh, yung natitira naming money, akala namin 1,000 baht na lang. So, kaya, pero may 500 pa naman pala siya. Pero, parang note lang na dun sa mga self-service na machines, maliliit na money lang. Magkano? Mga 20? 100, up to 500 siguro. Pero kung 1,000 baht yung money nyo, doon na kayo bumili ng ticket doon sa counter talaga, yung may taong nagmaman. Kasi hindi tatanggapin ng machine kapag malaki yung money. Okay? Now that we have our tickets, our tokens pala, punta na tayo sa train. Ito naman ang itsura ng hintayan ng train stations nila. Parang sa Singapore and Japan na may harang. Ayan. Pero airport pa lang naman to. Ayan. So tayo ngayon ay maghanap ng pwesto. Saan ba nice? Ah, dito tayo sa station na to. Ratcha Prarok. Yun yung station na pupuntahan natin. So if you're like us na sa picnic hotel, nagsistay sa Ratcha Prarok station tayo pupunta. Train nila dito sa airport, guys. Even if nakalabas na yung mga tao, hindi ka basta-basta papasok agad ng train kasi before we are allowed to enter, the security staff will check muna yung loob ng train. Check nila for security reasons lang kung may mga naiwan or whatever. So parang part of their service yan. Parang security check before they bring in your passengers. So ayan, as you can see, wala ng pasahero sa loob, pero hintayin muna kami dito sa labas until we get the go signal from the staff na pwede na kami pumasok sa loob. Hello! Ayan, nakaupo na kami ni Arman sa train. So, tama nga. Ayan, tinan nyo. Sobrang comfortable naman kami dito. Ayan. So, hindi siya hassle na type of a train kasi maganda yung pagkakaupo namin. Ayan, like this. Ayan, very comfy. Hindi naman kami nahihirapan right now. Yeah, may sightseeing. Mga 40 minutes daw to na travel time from the airport to Ratcha Prarok. Ayun, mga around 40 minutes. 7 stations away siya. So, ayun, tama. Sightseeing nga muna habang nandito. Komportable naman, may aircon, hindi masikip. So, why not? Pababa na kami here sa Ratcha.
Joke. Ratchaprarop Station. Ayan. Ngayon na nakalabas na kami ng airport, nakalabas na kami ng train, ramdam ko na ang init dito sa Thailand. Sabi kanina sa airplane, 27 degrees daw, 27 degrees Celsius daw dito. Ngayon ko na na-realize na gano'n nga siya. 27 degrees nga, ganyan. Pwede namin lakarin hanggang picnic hotel actually, pero that will take us mga 10 minutes na walk. And look at the heat. Oo, tsaka tingnan nyo yung init po. Yan, ganyan kainit sa labas guys. So medyo feeling namin hindi okay na maglakad right now, especially na meron kaming dalang mga luggage, gano'n. So what we're going to do, pagbaba namin ng station, mag-grab na lang kami. Kasi parang nung chinek namin, parang mga 90 baht lang siya. So mga less than 200 pesos lang yun na grab from here to Picnic Hotel. So that's what we'll do para ma-experience na rin namin mag-grab car. So ito pala yung itsura ng station where we were dropped off, or station kung saan kami bumaba. Ayan. Ayan. Very efficient ang kanilang transpo dito. Lagi nilang sinasabi, mukhang Pilipinas daw ang Bangkok. Bangkok talaga. Ang Bangkok. Pero alam nyo, it's like an upgraded version of Manila. Like, this is what Manila could have been if our leaders were efficient. Ayan. So, baba na kami. And then, we'll find the pick-up point kung saan pwede kami pick-upin ng Grab later. Tapos, ayan guys, so, huwag nyo walain yung token nyo kasi gagamitin nyo rin siya para makalabas kayo ng station dyan sa mga turnstile na yan. Parang parang tulad lang nung MRT, LRT natin, pero instead of tickets, token ang ating gagamitin. Tingnan nyo guys, ang aliwalas ng kanilang train station dito. Ayan o. Hi, this is what I wish the Philippines is. Ganyan, ang ganda. Well, maliwalas kasi walang tao, pero maayos din ang buong experience overall. Ayan si Arman nandun sa malayo. Tinatanong ni Arman kung saan ang pick-up point ng Grab dito para hindi kami malito. Yun nga lang, medyo hirap mag-English ang mga tao. I mean, not everyone can fully understand or fully speak in English. So, good for you to learn the mga basic na type phrases. Like, mga excuse me, thank you, how much, or where is the toilet, mga ganyan. So, ayun. Iniwan ako ni Arman. Ang layo na niya. Andiyan na siya, far away. Kasi humihingi siya ng tulong kung saan kami pwedeng pick upin ng Grab. Ayan na, gagamitin na natin ang ating... Nam Shop Chok Chai. Diyan tayo magpapick up. Nam Shop Chok Chai. Pakita mo. Diyan daw. Okay, Nam Shop Chok Chai. Diyan best magpa-pick up ng Grab. And then exit 1. Exit 1. Okay. That way. That way, okay. Ito na po. Hulog ko lang ito. Ihulog siya. Hindi siya itatap. Ayan. O, tapos dadaan na siya. Ako din. Hulog natin. Ay! Bilisan daw. Ay! Bait naman nila. Tinulungan nila si Arman kung saan kami pa rin pick upin. Iniwan pa ko ni Arman dun sa malayo. I wanted to know which... Guys, tingnan nyo. This is Bangkok. Maayos naman. May konting traffic din, it seems. But tingnan nyo. Diba? Hindi buhol-buhol. But, it's super init, guys. Ako ka na. Ha? Mainit, pero I am super excited. Kasi nakakatuwa na maayos ang station. Ayan. Diba? Siguro kapag rush hour, dumadami din naman yung tao dito. Pero, as in, parang maayos talaga. Malawak yung daanan, gumagana yung mga escalator. Parang talaga ba? Ha? Ayan o. Diba? Kita nyo naman yung station nila, maganda. Ramdam namin ang init. Naghihintay kami ngayon ng Grab. Yung Grab namin doon. Dito kami sa baba. Katapat ng Toto Inasal, ang aming pick up point. So, may mga tuk-tuk dito sa baba guys. Pero sabi nila, wag daw kayong sumakay dyan kasi
Budol levels. Kaya nag-grab muna kami ngayon. Alokin nila tayo ng mga ganyan. Mga elephant ride, Pattaya, ganyan. Ayun, so wag kayong papabudol. Kasakay na kami finally. Ang bait ng ni Kuya Driver. Ang bait nila. Parang very accommodating and with a smile ang kanilang service. Ayun, saglit lang, no? Parang less than 5 minutes. Mga 3 minutes na ride. Mga 3 minutes lang na ride from the station until dun sa dun sa picnic hotel. Pero syempre mainit. So kahit na 10 minutes walk lang siya, it would feel like a much longer walk kapag nilakad namin. So okay na rin na ganito na yung Grab. Parang 88 baht lang naman siya nung ginrab namin. So okay na. Ayan na po si picnic hotel dito sa right side. Ayan po siya. Here it is! Pasok na kami ng picnic hotel finally! Ayan. Time check, mga 1:30 PM ata. So just in time for our check-in. Ay, ganda ng lobby. Oh my god, aircon. Yes. Air conditioning. Ito po ang lobby ni picnic hotel. Ayan siya. Maliit lang pero spacious naman enough for guests. Nasa elevator na kami ng picnic hotel. So, nakarating kami dito before 2 PM, like mga 1:45 to 2. Pero since ready na daw yung room, pwede na kami pumasok ng maaga. Pero normally, 2 PM talaga ang check-in. Ito tayo sa 5th floor. Kahit ang floor ng lobby na ito ay maganda. Maliwanag. Wait lang. Tayo ay room 520. We shall look for room 520. Medyo confusing siya, friends. Ano siya? It's a maze in here. 519, 521, 520. Saan yung 0? Wait lang. 21 to. Katabi ng 21. 19. Asan yun? 20. Dito ay 17 at 15. Andito na finally. Ang weirdo kasi nasa kabilang side 519, after 519 521. Si 520 andito sa kabila. Odd even parang ganun. Probably. Tayo ay mag-room tour. Makikita nyo ang room namin together with us. First time pa namin makikita ang kwarto. Ayan. So ito po ang aming standard one bed na kwarto. Malaki nga siya. Ayan. So, ito po ang aming malaking bed. Ganda niya, oh. And then, in this corner ay merong parang coffee or work corner. Pwede ka mag-laptop dyan or magkape dyan. Meron ba tayong view? Ang ating view ay mga bintana lang din. Ayan, wala masyadong view itong room na ito. On the bedside ay ayan, meron tissue, notepad, telephone number lang. 0 daw yung pangtawag sa sa room service or sa desk. Ay, taray, meron ding maliit na balcony. Di ako sure kung nabubuksan siya, but ayan, supposedly may balcony dyan. And then right in front of the bed ay merong TV. Ayan po ang TV. Malaki naman siya. Ayan, kita nyo naman gano'ng kalapad. And then, is this a smart TV? Parang hindi. Walang mga Ayan, smart. May smart button. Smart TV siya. Room information. Ayan, mga bawal-bawal. Bawal pets. Bawal durian. Ito daw, itong dalawang tubig na ito ay complimentary daw yan. Pero everyday, they replenish the water. Everyday din, merong merong room service na they replace the sheets. They clean the room. Ganyan. So, dito, meron tayong kettle. Mga baso, mugs. What we have here ay I think this is coffee. Ayan, coffee and sugar. Coffee, sugar. This is creamer if I'm not mistaken. Ayan. Tapos po, ito po, ayan yung mga lagayan ng stuff. Ito naman ang laman ng kanilang ref dito sa ilalim. Walang laman, pero malamig ang ref. At least meron. Tapos, ito ay, feeling ko ito ay safe. Ayan, safe nga. Tapos, may lagayan tayo ng mga shoes dyan.
or whatever gusto nyo ilagay. Ayan, meron namang mga disposable slippers. Now, very important, tingnan natin ang bathroom, toilet and bath. Uy, malamig sa loob. Ayan po, ang kanilang sink. Merong soap, cotton buds, shower cap, the usual naman na toiletries, toothbrush, may baso, merong hair dryer, blow dryer here sa kanan. Ito po ang ating mirror, malaki ang kanyang mirror. Tapos, right in front of the mirror ay ang ating toilet. And yes, ito po, ang tanong ng lahat. Meron bang bidet? Meron po tayong bidet. Very good. Tapos, up there, dalawa kami. Ayan. And then, ito po ang itsura ng kanilang shower. Naka-iwalay. May shampoo, may hand cleanser. Not sure yet, pero baka naman merong heater. Malalaman natin pag naligo na tayo if meron ng heater. Yan po. Ayan ang ating very quick room tour. Yan, dyan kayo pwede magsabit-sabit ng inyong mga damit. Ayun guys. Grabe no, ang nagagawa pa lang namin so far ay bumiyahe from the airport, kumain, at mag-check-in dito sa hotel, mag-room tour dito sa Picnic Hotel. Pero hulas na us, look. Speak for Pawis yourself. na pawis. Ako lang daw. Siya daw hindi. Sabi niya, hindi siya hulas. Pero I don't know. Kasi ang init ha. Ang init sa labas. But, ayun. Ready naman tayo for this kind of weather. 27 degrees nga daw. Sabi kanina sa airplane. Kaka-check-in lang namin. So, for now, freshen up muna. And then, later, I'm excited also. Kasi tayo ay pupunta sa Sleeper Cinema. Central World. Sa Central World, ayun. So, nanood tayo ng movie ng nakahiga and meron daw parang buffet or something. Parang, May food siya nakasama. So, ayun, for now, freshen up and then rest muna ng konti kasi kulang pa kami sa tulog and then I'll see you in a bit! OMG, we overslept. Guys, alas 6 na ng gabi dito sa Thailand. Kakagising lang namin. Halata naman. Kakagising lang namin. Natulog kami ng mga 2 something, wala pang alas 3, tapos nagising kami 3 hours after. So, tatanggalin namin sa plan ang punta sa Pratunam Market kasi hindi naabot because yung schedule ng movie sa Sleeper Cinema na pupuntahan namin is around 9 p.m. So, if gusto pa namin mag-dinner in between, kailangan na namin i-let go muna si Pratunam Market right now, which I guess it's fine kasi nasa Pratunam area na rin naman tayo. So, madali lang for us na puntahan ang Pratunam Market if hindi natin siya mapuntahan tonight. Grabe pala dito guys kasi kung alas 6 na dito, ibig sabihin 7 p.m. na sa Pilipinas. Pero tingnan nyo, ba't ang liwanag? Ang liwanag pa! Kaya hindi namin na-realize na super late na. Ganun ba talaga dito sa ibang bansa? Sure. It's fine kasi syempre ang goal naman natin sa na to ay mag-relax. So no point na maghabol-habol and ma-stress tayo. Ayan, si Arman ngayon ay nag-check siya ng Ayan, chine-check niya dyan yung ticket prices, paano yung experience kapag pumunta tayo doon kasi nung chinek namin sa Sleeper Cinema, so may parang snacks din siya before the actual movie. So pinag-isipan namin should we have dinner elsewhere or yung snacks na ba mismo yung dinner natin. But syempre gusto natin, we want to experience as much food as we can dito sa Bangkok kasi this is known nga for food. So tingnan natin kung ano mapagplanuhan. But right now, that's what's happening. That's what's going to be the change in the schedule. Wala muna si Pratunam Market. Diretso muna tayo sa sleeper bed sa anong pangalan nga Arman na ng mall? Central World. Ay ko na makakalimutan yung pangalan ni Central World. So, excited pa rin. Super excited. And parang na-rejuvenate naman tayo because of that sleep. So, wala naman ako nagsisihan. Ang sarap ng tulog natin, guys. Ayun. So, see you in a bit kapag nasa Central World na tayo. Nandito na po tayo sa Central Mall. Ganito po yung itsura niya. Ayan, very Glorieta vibes. Si Central World, ito yung parang one of the most accessible na malls from Picnic Hotel. Kanina, considering the traffic, mga around 15 minutes ride from Picnic Hotel kami. Yan na, excited na siya. Bibili na siya ng ticket. Ayan, may express ticketing na station. Ooh, para siyang self-service. Pwede ba piliin dito yung bed? Ayan, so ito po siya, the bed cinema. Ayan, go. Yan, mamili po tayo dito ng ating bed.
Ito na po, nakuha na namin yung ticket namin. So we're watching Captain America. Kasi yun lang yung medyo okay na showing right now. And then meron pala tayong different options when we get yung parang bed. So merong bed na isang bed lang, tapos magkasama kayo, so the bigger bed. Meron ding option na magkatabi kayo pero separate beds. Yung pinili namin, yung separate beds na kasi siya na lang yung maganda yung location na nasa gitna siya. But still, very excited. Tingnan natin yung food that supposedly they're serving with this ticket. Kasi ang alam ko merong parang snacks pa. So, tingnan natin. Naghahanap po kami ngayon ng dinner place while we wait for our movie. And ito yung one of the restaurants na nakita namin sa TikTok na na-curious kami kasi siya daw ay star since 2019. Ito. We can't read. Anong pangalan niya? Anong pangalan nito? Ayoko ng mag-isip. Banbenjarong Pai Thai Cuisine. Ayan siya. Ayoko ka bigkasin, baka awayin mo ko. Oo, kasi may accent si Armand every time. For 2 people, yes. Here. Thank you. Taray, may couch. May mango sticky rice. Dumating na po ang aming drinks. This is coconut juice. And mine, I had the lemongrass and pandan. Oo. Actually, na-attempt ako kanina na mag-coconut juice na naman. Pero dalawang coconut juice na yung nainom ko kanina. So, para maiba, ito, try natin si lemongrass and pandan. Super excited na kami to eat. Ano to? Bakit siya pink? Ha? Pero kulay pink. Dahil lang sa glass? Para siyang tea. Oo. Parang floral scents. Parang ganito. Char, inassume ko na lang na yan yun. Pero ang sarap niya, ha? Try natin ang ating pandan juice. Ayan. Lemongrass and pandan juice. Sarap. So far, so good. Ayan. Siniscrape na niya ang kanyang buko. Patingin ako. Ayan. Tinikman ko ang coconut flesh. Sarap. Ba't ang damis? Ba't ang damis ng coconut? Pwede patikim din ako. Ito guys, coconut juice. Ang sarap din. Ba't ang sarap ng mga buko dito? Ano meron? Oo nga. Grabe. Yung before this, yung pinakamasarap na buko juice na titikman ko is sa Singapore. Pero apparently, yung mga coconut sa Singapore, ini-import lang din kasi wala naman silang coconut plantation doon. Pero ito, totoo, mas masarap nga to. Parang ito yung best coconut juice that I've had ever. Ito na po, serve na. This is the tom yum. Yes, tom yum. The tom yum soup. This is, wow, the crispy pork na in-order ko kanina. Mukhang masarap. Ayan, mild lang yung spiciness dito. And the krapao ni Arman. Yay, it looks good. Pork krapao. And then, ayan, extra yung egg na yan. You have to order it extra. This is how we want the egg talaga. Yung crisp yung crisp yung edges. 20 baht, additional 20 baht if you want your krapao to have the egg. Yung mga orders nga lang namin, walang kasamang rice to. So you have to order extra for the jasmine rice. So this is what we're having. We're having tom yum soup, crispy pork, krapao with egg, and then rice. Tapos yung mga drinks namin. Ayan. Ano gusto mo, shrimp? Yes. Shrimp teas. Yarn. Oh, yummy. Laki ng shrimp. First time ko magsasabaw tonight and feeling ko kailangan ko talaga ng sabaw kasi medyo nagkaka-headache ako kanina. Okay, I'm going to try the soup now. Ito po ang kanilang soup. Ang tom yum. Tikman natin, Hello, ang sarap. Ang sarap niya. Maasim and matamis. Pwede ko i-pass. And parang ang daming, parang may medyo ma-herb. Ang sarap. Oh my God, ang sarap niya. Na-overwhelm ako. Sarap ng pagkain. Ito namang crispy pork. Ayan po siya. Masarap. Mukhang masarap din. Oo.
I-dip natin. Without the dip muna. Sarap, daming garlic. Sarap niya, kahit walang dip. Ang sarap na siya, malasa na siya. Ito naman yung dip. Ay, puro sili. Oh my God! Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap niya. Akala ko masarap na siya na walang dip. With the dip, mas masarap pa talaga. Ang sarap. Wala, kailangan ko magkanin, guys. Rice. Ang sarap naman ito. Krapaw naman. Ito, next krapaw. Krapaw. Na-request talaga namin na a little bit spicy lang, ganun. Kasi, alam mo naman dito, yung mild spicy nila ay super spicy pala. Yan po si Krapaw. Harap din to. Pero yung little bit spicy nila, parang hindi ko na masyadong ramdam yung anghang. Siguro, could be spicier. Special request kasi namin na huwag masyadong spicy. Ayan tuloy. Yung egg, ayaw i-share ni Armand. So, hindi ko titikman yung egg. Kasi gusto niya doon na siya lang kakain nun. Ang sarap, guys. Ang sarap. Super happy. I could live off of this. Kakasimula pa lang, pero happy-happy na kami. So, itong restaurant na ito, guys, ilalagay ko na lang dito sa baba kung ano yung name niya. Kasi, ang haba ng name, nahihirapan ako i-pronounce. So, they have a Michelin rating. They have a Michelin star since 2019. And then, consistent sila. 2019 hanggang 2022, nakapaskill dito sa, ayan o, nakapaskill sa wall nila na parang many years silang rated with a Michelin star. Super happy na dito kami, we decided na dito kami kumain kasi ang sarap ng food. Yung price range niya, mga 180 to over 200 baht per dish. So, mga siguro ano yan, mga 300 per dish, mga ganun. Oo. Pareho lang sa akin. Oo, parang oo. BGC pricing. Parang BGC pricing nga daw, sabi ni Armand yung food. Okay lang, ang sarap niya talaga. Hindi na nasa parang shala area tayo. Ano pa lang, tikim-tikim pa lang pero parang na-overwhelm na ako sa kasarapan. Kanin, yung crispy pork. So juicy, so tender ng meat and fat. Even without the sauce, masarap na siya. But, oh my God, with the sauce, as in, na-elevate ng bongga yung flavor. Tom yum, walang sinabi yung mga tom yum sa Pilipinas. Sarap mentality naman. Pero ang sarap kasi talaga. Ako, hindi ko favorite yung tom yum as a soup. Pero ngayon, parang ang sarap niya dito. Anyway, guys, ubusin muna namin tong dinner namin. Feeling ko, kailangan ko mag-focus. Kailangan ko mag-concentrate sa pagkain para ma-enjoy ko siya fully, okay? See you later sa cinema kung saan kakain na naman kami before kami manood ng movie. Ubos na po ang aming dinner. Ayan, pakita mo yung plate mo na simot ang kanyang Krapaw. Overall, very happy with our first dinner here sa Bangkok. It just made me more excited about the rest of the food that we're going to eat in this trip. Now, we're going to head to the cinema to get the sleeper cinema experience naman ngayon. Ganito yung may itsura niya later, guys. Ayan, yung the bed. Ayan, so habang nanonood kayo ng movie. Pero, yun nga lang, yung binili namin, hindi yung iyan na magkatabi. Yung binili namin, magkahiwalay kami na beds. Excited na siya. Ayan, paakyat kami. So after you buy your tickets, akyat tayo dito kasi nandito yung bed cinema. Actually, I think lahat ng cinemas are right here. Nakikita na namin. Nasa site na namin ang bed cinema. Meron siyang sariling area. Ayan o. Ito po. The bed. So ito yung parang lounge area where we will wait until pwede na tayo makapasok. So, ito ang complimentary drinks, complimentary snacks. So, you have different kinds of coffee, may Americano, cappuccino, latte, or flat white. There's soda also, and syempre water. Ayan, mga soda and juices are available. And then, ayan, mga ganyang snacks. Nuts. Hindi ko alam kung ano yung kulay pink na yan. And you have your popcorn. May caramel, cheese, paprika, and original popcorn flavors. Ayan, ito ang aming hall. Food hall. May kape, may itong parang chips.
various drinks, popcorn. May nuts dyan si Armand. Ito, hindi ko alam kung ano to. Pero kinuha ko kasi curious ako kung ano siya. So these food daw, pwede niyong dalhin sa loob. Pwede rin kayo lumabas later to get more food if you want. Ito na po guys! Ay! This is what it looks like. Ganito ang itsura ng Sleeper Cinema nila. Ito yung mga itsura ng mga beds. Yung mga magkakatabi na beds. Ito tayo, no? Ito yung bed namin. So magkatabi pa rin naman pala. Separate beds pero they're still beside each other. So it's fine. Dito na po kami. Higa-higa kami here. You stole something that belongs to us. May remote na kasama yung bed natin. Tapos if you press this, yan, if you press that, merong massage. Yan, nakalagay dyan, massage. So talagang parang minamassage ngayon yung bed ko. Recline natin ng konti. Yan, ang galing. So ay mag-airplane mode na. See you later. Then tapos na kami manood ng movie. Okay naman. Masaya. Maganda yung experience. It's just that hindi maganda yung movie. Pangit yung movie na pinanood namin. Pero it felt like it was a luxurious movie viewing experience. So, legit na comfortable yung bed na pinapanooran namin. Tapos ayun, nakita nyo naman sa video kanina, di ba? Merong remote na yung remote, that's what you use to adjust yung pag-incline ng bed. Meron yung parang massage na, actually hindi naman siya massage, parang nag-vibrate lang yung bed. Tapos you can even adjust the intensity ng vibration. May mga modes din yung parang massage nila. Pero alam nyo guys, na-curious ako kung ano ang meron sa convenience store ng Thailand. Check natin ano ang laman ng kanilang convenience store. We're going to 7-Eleven. So, malaki ang 7-Eleven na branch na ito. Tingnan natin what's different in there. Yan ang mga juices nila dito. Next time, try ko to. So, may sausage bread, ano to? Filled bread, pork mayonnaise bread, coconut and pandan. Custard filled. Mukhang masarap ah. Egg sandwiches. Ito. Siyempre may bias ako sa egg sandwich ng Japan. Ito yung egg sandwich nila, may crab stick and mayo. Ito naman ay pork mayonnaise double pocket sandwich. Pastries, halos ubos na lahat. But they have a toffee cake right here. A strawberry roll cake. Mga donut dito na available. Ayan, ibang donuts individually packed na rin. And then breads. Ayan, 40 baht yung mga bread. Merong fresh fruits. Ayan, kumain na si Armand ng fresh fruits. Merong fresh eggs. Parang grocery. Ayan, may mga gulay nga. Ay, tingnan nyo. May tomatoes, may carrots. Cucumber ba yan? Zucchini. Cooking oil. Bigas. Ay, interesting yung lalagyan nila ng bigas. Oh. Ganito. Ano yung mga local delicacies? Kasi yun yung gusto natin itry. Black Thai pudding with coconut. Parang kuchinta, I guess. Toasty. Ito daw. Recommended ni Armand. Na-try niya na to before and masarap daw yan. Then, oh my God! Ano, mango? Pickled mango. I want that also. Huwag niyo akong pagkatiwalaan ha. Randomly lang ako nagpipick dito. Hindi ko alam kung anong okay. But if you know what's good, let me know. Para next time we can try. Nakauwi na po kami sa aming hotel guys. So, we'll share with you yung overall experience namin sa first day namin dito sa Bangkok while we're having our convenience store food. So, mukbang story time po ito. I am having itong yogurt drink. Ayan. Paggabi kasi, yung gusto ko na iniinom na lang before I sleep ay either mga fiber-rich food or tulad dito mga yogurt, ganyan, for my digestion. Then si Armand naman is having spinach. Yarn is yummy. Ito lasa niya basically Yakult na strawberry flavor. Sarap. Ay, ito masarap. So, maayos naman yung experience ko sa first time ko dito sa Thailand and first day namin here sa Bangkok. So, since first day pa lang namin dito sa Thailand, we didn't want to have an itinerary na super packed. Kasi gusto din namin, may time kami magpahinga. Kasi syempre, galing tayo sa biyahe, di ba? Tsaka, yung flight namin kasi is 7:30 AM. So, alam mo naman, tayo mga Pilipino, as early as mga 2, 3 AM, gising na tayo para ready for the airport. Gusto namin medyo chill-chill muna. And nakita nyo naman dito, after namin magaling ng airport, pahinga muna kami dito sa, hotel before kami lumabas ulit. And mas okay talaga kapag rejuvenated and refreshed ka on your first day and hindi ka puyat kasi now you feel energized and excited. Man,
Try ko daw muna before ako mag-continue mag-chika. Ayan. Pickled mango. I-dip natin siya sa salt na may chili. Ang harap-harap! Ang harap-harap ng pagkain dito sa Thailand! Guys, if masasummarize ko ang araw na to, it's how good the food here in Thailand is. As in, parang, syempre pagpunta dito, alam ko na masarap yung pagkain nila. Pero, nasa food court pa lang ako sa airport. Wow, amazed na ako. Ang sarap ng mga pagkain. Lalo na nung pumunta kami dun sa Michelin restaurant sa Central World, na pagkahaba-haba ng name, na hindi ko siya maalala. Ang sarap din. Walang tapon. As in, lahat masarap talaga, promise. Ayan mas maraming Kulang pa yan, madami chili yan, something. dapat mas sarap. So first day pa lang, sobrang na-excited na ako sa pagkain. So I'm really looking forward to the coming days pa kasi may mga pinlano kami na mga pupuntahan namin ng mga tatapunan mo ako. You're showing them the food. May mga pinlano kami na pupuntahan namin ng mga food destinations. Not necessarily restaurants talaga, pero syempre may mga pupuntahan din kami ng mga local food stalls, places where the locals eat para ma-experience namin yung authentic na Thai food. Friends, thank you so much for watching this video. Make sure na mag-subscribe ka ha, kasi in our next video, tayo ay magte-take ng massage lessons. Alam mo naman, Thai massage, Nuat Thai, realness. Hindi tayo mag-experience lang ng massage, tayo mismo ay mag-aaral kung paano mag-massage. So it's a couples massage na perfect for couples. Oo, perfect siya na Valentine's Day or couple activity. So kayo yung magmamassage each other habang nag-aaral. Ay, parang I think so. Tuturuan, kaya siya couple kasi okay. you'll do it to each other. So tuturuan nila tayo na lessons how to do a massage properly. And ang alam ko pwede mag-film dun kaya abangan ninyo para makita niyo rin kung ano yung experience namin. Baka matuto din kayo paano gumawa ng paano mag-massage, di ba, ng maayos. So that's one thing na abangan nyo. And pupunta rin tayo sa Chinatown para mag-food trip. Syempre, everyday meron tayong food trip. So thank you so much for watching this video. See you in my next one. Bye!